at sa iba pang balita, nanindigan ang pamunuan ng Department of Public Works and Highways o DPWH na may mga ebidensya silang hawak laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ito sa pagkakadawit umano nito sa flood control scam. Kasabay nito, kinwestiyon naman ni Senador Rodante Marcoleta ang kagawaran kung bakit hanggang ngayon ay wala pang inilalabas na arrest warrant laban sa dating House Speaker. Alex, may batayan daw ang kaso na isinampa ng DPWH sa Office of the Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi ng DPWH, nakita nila mismo ang mga ebidensya mula sa mga kumpanya ni dating Congressman Zaldico. May mga ebidensya at dokumento na nag-uugnay sa pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos na si dating House Speaker Martin Romualdez sa maanumalyang flood control projects. Yan ang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon sa mga senador sa mga tanong bakit kasama si Romualdez sa mga sinampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman. Sa budget hearing sa Senado, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na nakita ang mga ebidensya batay sa mga proyektong pinasok ng kumpanya ni dating Ako Bicol Party List Representative at dating Appropriations Chairman Zaldico. Kabilang na dito ang kumpanyang SunWest at Hightone Corporation na parehong pagmamay-ari ni Ko. Ito po ay siguro po mga ilang linggo lang, itong nakarang ilang linggo lang, base na rin sa mga nakuhang ebidensya ng DPWH at dokumento ng mga proyekto ng SunWest Corporation at ng iba pang korporasyon ni former Congressman Zaldico tulad ng Hightone Corporation across many years. Mula anya noong 2016 hanggang 2025, umabot sa mahigit 100 bilyong piso ang nakuhang kontrata ng dalawang kumpanya ni Ko. Sinabi pa ng kalihim na isinama nila sa ebidensya sa paghahain ng kaso laban kay Romualdez ang pahayag ni dating Marine Sergeant Orly Gutesa na naghatid ito ng mga pera na nakalagay sa maleta sa bahay ni Romualdez sa Taguig. May basehan niya ang testimonya ni Gutesa dahil pinanumpaan ito sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Mr. President, no, at base na rin ito dun sa naging sworn testimony ni Sergeant Gutesa dito sa Senate Blue Ribbon hearing. At base po doon, sinamit po namin yon as facts sa Office of the Ombudsman kasama ng ICI. Kasama na rin po nung mga interviews ng ICI kay former Speaker Romualdez. At yun po ang naging basihan nung aming mga rekomendasyon na isinumiti po namin sa Ombudsman nung Biyernes. Si Romualdez ay nauna ng kinasuhan ng plunder, graft at bribery ng DPWH sa Office of the Ombudsman. Pero tanong ni Senator Rodante Marcoleta, kung may batayan ang testimonya ni Gutesa, bakit wala pang inilalabas na warrant of arrest laban kay Romualdez? Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Zaldico ay meron ng warrant of arrest. Tama po. Bakit po si dating speaker wala pa? Ba't po hindi nagsabay? Ayon sa DPWH, sa pamamagitan ni Senator Sherwin Gatchalian na siyang nagdepensa sa kanilang budget, may hiwalay na kaso na naunang isinampalaban kay Ko at mga engineers ng DPWH kaugnay ng flood control sa Mindoro at ito ang unang naisampa sa Sandigan Bayan. Nasa Ombudsman pa raw ang kaso ni Romualdez at naniniwala silang gaya ng mga naunang isinampang kaso, malakas din ang kanilang ebidensya at may isyuhan din ito ng arrest warrant. Case po ni Zaldico po, ito po yung mga naunang kaso. If you remember po yung inspection ni Secretary Vince at kasama po si Governor Bons Dolor sa Mindoro. Ito po yung naging basehan po ng pag-file ho nila ng case. September 20. Final ho nila to sa Ombudsman September 29. So inaasahan po ba ng DPWH na magkakaroon din po ng issuance ng warrant of arrest? Dahil isa po ang ginamit po ninyong dokumento ay yung salaysay nga ni Orly Gutesa. Kampante po si Secretary Dizon sa kanilang mga nakalap na ebidensya at maitiwala ho sila sa Ombudsman na magiging
magiging masino po sila sa pagtitingin ho dito sa mga ebidensya. Alex, sa budget hearing ngayon kung saan nakasalang ang Department of Trade and Industry, inianunsyo nito na sa susunod na linggo maglalabas na daw ng resolusyon ang PCAB tungkol naman doon sa mga lisensya ng construction firm na Wawaw at Sims. Yan yung mga sangkot doon sa Goose Flood Control Project sa Bulacan. Alex. Okay, medyo hindi malinaw yung paliwanag ng DPWH dun sa kung anong koneksyon ni Speaker Romualdez dun sa mga proyektong pinasok ng SunWest, no? Ibig sabihin ba nila na kasama sa korporasyon si Speaker para sila'y makasuhan o makasuhan siya ng plunder? Alex, yung kasing mga proyekto, yung pondo para dyan ay ipinapadaan sa pamagitan nga ng budget insertions. Yan daw yung isa sa mga ginamit na batayan para maipasok dun sa kumpanya ni Zaldico itong budget at mapondohan yung mga proyekto na nasa ilalim, yung mga flood control projects kung saan ilan dito ay hindi naman nagawa, Alex. Ayun, yun nga. Mahirap patunayan yun, no? Kung meron bang paper trail na magsasabi na si Speaker talaga nag-utos para gawin ito ni Zaldico, no? Maaring yan ay magiging gagawing batayan o pagsusuri ng ombudsman at the same time ng Sandigan Bayan, Mayan. Alex, wala silang idinetaling paper trail pero yan daw lahat ng ebidensya ay naisumite na sa Office of the Ombudsman. 5 araw na ang nakalilipas at bahala na daw ang Ombudsman na magdetermina dun sa bigat ng mga aligasyon laban dun sa kanilang mga kinasuhan. Oo, tinanong rin ba ni Senador Marcoleta si DPWH Secretary Vince Dizon dahil nga kung ang ICI at ang DPWH ay magkasabay na nag-iimbestiga tungkol dito sa umano'y anomalya sa flood control project, sila na mismo ay may sariling investigasyon, no? Fact-finding, meron na silang ginawa. Bakit pa nila pinapasa pa ito sa ombudsman? Hindi kaya mangyari dyan, baka hindi tuluyan, makasuhan pa si Romualdez. Alex, wala pa kasi silang yung ICI, wala pang direktang kapangyarihan na magrekomenda ng magsampa ng kaso. Ang kanilang papel ngayon ay mangalap ng mga impormasyon at dadaan pa rin sa Office of the Ombudsman ang lahat ng mga dokumento at ang Ombudsman ang magsasampa ng kaso dyan sa Sandigan Bayan o kaya ang Department of Justice, Alex. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Mayan Corbera. Mata natin dyan po sa Senado. That happened the last 2 years, he has no business being secretary. Imagine, Mr. President, nandito tayo ngayon, 7 p.m., nakikinig tayo, nakailan beses na ang DOH. Hindi nyo magagaranti na bakuna lang, hindi on time. 30% of our kids are endangered of stunting. Ilan sa kanilang endangered dahil nga sa kahirapan dito sa mga sakit na i-prevent ng bakuna. Ang dami natin pinag-uusapan dito, budget nyo, laki-laki. Tapos, yung on time lang yung bakuna. O ibigay nyo lang sa Senate. Yung pera, kami na magbibid. Kami na magdi-deliver. Sorry, Senator Tulfo, but thank you for this intervention. But I think it's unacceptable that we do not have a hard answer here that hindi madidelay ang mga bakuna. We're not talking about all kinds of medicines and competing. Ang pinag-uusapan pa lang natin yung routine na bakuna plus sa senior citizen na yung flu. Yung flu lang, hindi natin ma-solve yun. To be fair, past administration, November din. Kung yun ay ginawa ni Secretary, at least may isa siya na hindi nagawa ng ibang administrasyon. Pero wala eh. Imbis na November 1, nandito na. November 26 na, wala pa rin. Kasi tayo, komportable tayo. Nagkasakit tayo, may St. Luke's, may Asian, may Makati Med. Pero paano naman yung mga kababayan natin na may nanay na 80 years old na napakahirap? Pagka nag-flu, tapos nagka-pneumonia, mamamatay na lang. Hindi natin bibigyan ng bakuna? It's just unacceptable, Mr. President.
We understand the frustration, Mr. President. Just to put on record, because the Senate President asked a very similar, well, identical question about the vaccines, no? The response that we got from DOH is precisely because of the procurement problems, and this is referring to the flu vaccine. The procurement problems, the problems with the bidders, the vaccine, which was due to come sometime March, April, kung madelay man sana May, will be arriving December. So what they did was the December vaccine is now has that formulation for the next year's variants of viruses that are normally, well, that are predicted to happen next year. But I hope Senator Alan heard that because that response was for him. Thank you, Mr. President. Senator Thank Tulfo, you. you have the floor again. Thank you, Madam Sponsor. Thank you, Mr. President. Sabi po ng DOH kanina, logistic ang problema, kaya nagkakaroon po ng worth millions and billions ng mga medicine na expire and about to expire. Ginamit po yung reason na logistic problem. Ano po yung proposed solution ng DOH tungkol dito? Madam Sponsor, Mr. President. So the solution there, Mr. President, is to improve this asset management and supply chain, and the Secretary created a committee that will be handling that so that they can make timely orders for the products that need to be replenished and would not be ordering for those items that still have stock, Mr. President. Thank you, Madam Sponsor, Mr. President. Baka hindi naman po yung logistic problem ang problema talaga. Baka ito yung incapable small-time fly-by-night na mga nanalo ng mga supply contract, Mr. President. Nabanggit nga kanina Senator Cayetano, Senator Alan Cayetano, na late na dumarating yung mga medisina. And it's been happening for so many years, Mr. President, time and time again, year after year. Ba't di natin mapatigil-tigil na yan? Bakit hindi tayo naghanap ng sistema ng once and for all? Mabing na po yung solusyon na yon na sinasabing logistic problem at kaya nag-expire ang mga medicines worth by the billions. So, Mr. President, according to the Secretary, he intends to go into a framework contract similar to how DSWD handles their food packs, wherein it's a bulk order, but it is delivered to them upon need. So that is the solution that the Secretary is planning to initiate, Mr. President. Thank you, Mr. President. Now, ano-ano po, Mr. President, yung mga gamot na nag-expire or about to expire na every year na lang nangyari by the billions of pesos. What are those medicines, Mr. President? What kind of medicines are they? Tell me how many pages. Mr. President, I have a list. I can give His Honor a copy kasi it's about 4 pages. Would His Honor like me to read a few or just give you a copy? Just a few sample. Sige. I would like to hear like yung mga maintenance, multivitamins, like Lazartan, like metformin, things like that. Yun po yung gusto ko marinig sa listahan. Nandiyan po ba yun, Mr. President? Wala sa list. So, for example, Mr. President, for Losartan, 50 milligrams treatment pack. So it's a treatment pack. And the number here is 150. I'm asking for the unit, if this is box. Also, how many is in a box? This one is near expiry. And then these are near expiry. So this is not a list of expired, but near expiry. Near expiry. So these
these medicines nakarating po doon sa mga taong dapat makinabang noon, Mr. Asan to President? ngayon? We will ask that, Mr. President. Itong 150 boxes, where is this? In the warehouse? In the hospitals? It's in the warehouse. Okay. These are still in the central warehouse. And then I'll give another example, mefenamic acid, 250 milligram capsule, 3,000, is this boxes? Boxes, also in the warehouse. Near expiry, Mr. President. So as we speak, yung mga binanggit niyo po mga medicines, nandun po sa warehouse, nakatenga lang, mag-expire na, Mr. President, and they're worth billions. The reason why I asked that, Mr. President, tama kayo, dahil yan po precisely ang sinasabi ng mga health workers sa mga barangay na wala raw sila. Yung pala yun. Yung kailangan ng mga gamot ng mga barangay health centers, nandun lang pala sa DOH bodega na pinapa-expire. Mr. President. So, Mr. President, to let His Honor know what is going on here in the back end, pinapaliwanag po nila sa akin na ito po ay mga emergency medicines na naka-standby. Pinapaliwanag ko din sa kanila na kaya nga kayo nagtatanong dahil yung mga barangay health workers naka-standby din at nag-aantay ng Thank you. delivery. Thank you, Madam President. I am trying to get Madam an Sponsor. answer kung bakit hindi nakakarating sa kanila.